Hello. Ayan. Sige po, ating pong igawad ang ating pong timplahin mo muna. Masyadong malagong. Okay lang? Okay. Let's stretch our hands to the kids. Lord, salamat po sa buhay ng mga batang ito. Salamat sa araw na ito na sila'y dinala mo rito sa lugar na ito upang sa mga munting isipan at puso nila ay masaksihan nila kung paano ka namin pinupuri, niluluwalhati at pinararangalan. Salamat din po, Panginoon, dahil ang mga batang ito sa murang edad nila ay silang pinili at sila ay iyong ibinukod, Panginoon. At dalangin po namin ang mga salita mo na kanilang naririnig mula sa kanilang mga teacher o dito man sa congregation ay mapatanim sa kanilang mga puso't isipan na hanggang sa kanilang paglaki ay madala nila ito. Salamat po, Panginoon, that darating ang araw na sila'y gagamitin mo baging bata pa po sila. And Lord, I declare na ang mga batang ito ay lalaki ng may turo at saway ng iyong banal na salita. Salamat po, Panginoon, that you will be bring them into the highest praise and worship sa kanilang buhay. And Lord, let there be a miracle for these children, O Lord, na sila po, Panginoon, na iyo pong gabayan sa bawat araw ng kanilang buhay. Ganon din ang kanilang mga magulang, tulungan mo po sila na sila po ay bigyan mo ng karunungan kung paano palalakihin ang mga batang ito na nasa iyo pong programa, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin nilulahati sa ngalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po muli, mga kapatid. At sino po ang excited dito? Kanina, sabi ni Brother Orlan, excited na excited siya. Ano po? Ako'y natutuwa kay Brother Orlan kasi lagi siyang excited. Pagka kami namimingwit, talagang siya excited na excited, no? Kahapon, na-practice pa yung kanyang English dahil nakipagkwentuhan siya sa, ewan ko kung anong lahi yun. Amen. So, pero dapat po lagi tayong excited kasi malapit na dumating si Lord. Sino po excited na malapit na dumating si Lord? Habang ang marami ay takot na takot sa mga nangyayari sa mundong ito, dapat ang mga Kristiyano ay excited dahil lahat ng mga signs at ng mga tanda na nangyayari ngayon ay ito yung signs that the Lord is near. No? 'Di ba? Imaginein mo the time of John the Baptist, he speak in the wilderness at ang sinasabi niya ay, repent, for the Lord is near. Imagine mo noon pa man, pinangangaral na tayo ay magsisi sapagkat si Lord ay darating na. Ay, ang tagal pa noon. Hindi nga yata ay mga ninuno natin, hindi pa pinanganganak ng mga panahong yon. But now, na mga nagsasabi, na tayo ay magsisi sapagkat si Lord ay malapit na, ay nakikita na natin. Ano? Kung mababasa mo, kung babasahin mo in the book of Revelation, yung mga binabanggit doon ng mga agilang bakal, mga umahon sa dagat na mga nilalang na may mga tanso, may mga bakal. Yung po ay nakita ni John at hindi niya mai-describe kung paano niya i-describe yon in our present time. Kasi ang nakita niya ay present time natin. Ano? Although, yung time niyang yun, hindi mo lamang aeroplano nun, hindi mo siya nakakita. Kaya sabi niya, mga agilang lumilipad na bakal, ay, mga aeroplano yon, mga fighter plane yon. No, at mga battleship yung mga nakita niya. So kaya hindi niya may describe. Kaya anong kanyang pagdi-describean? Kung ano yung nasa nakikita niya. Bagamat lumilipad, siyempre sabi niya agila yun, ng mga ibon.
No? Pero ngayon, now in our time, alam natin kung ano yung mga sinasabi sa Book of Revelation. At nakikita na natin yon. Mga kapatid, kahapon ay meron po kami mga pinanonood, no? That alam nyo yung project ni Elon Musk, no? Na naglalagay sila ng microchips sa mind ng tao na na nakukontrol niya kahit kotse, nakukontrol niya kahit yung mouse ng computer, marami ng bagay ang nakukontrol ng mga devices na ito, pero hindi yun ang design ni Lord sa atin. Because even though He is our Creator, amen? Di ba si Lord ang Creator natin? But even though our God is our Creator, but He didn't put a chips in our mind or in our heart that He controlled us. Binigyan tayo ni Lord ng free will. Binigyan tayo ni Lord ng free will na tayo ang magde-decide kung anong ating gusto. Hindi niya tayo kukontrolin kagaya ng robot or something. Kaya pagka merong mga ganong mga bagay na tayo ay kukontrolin or tao na tayo ay kukontrolin, hindi design ni Lord yun. Hindi yung design ni Lord. Kasi ang design ni Lord, ang gusto niya, malaya kang pumili. Malaya mong ipakita sa Diyos na mahal ka niya. Na mahal mo siya. Amen po ba? Kaya napakahalaga na maintindihan natin ang mga bagay na ito. Hindi po tayo talaga dapat maging complacent sa ating buhay, pananampalataya. Sapagkat hindi natin alam kung gaano katagal ang ating pagiging malaya sa pagsasama-sama, sa pagpe-fellowship. Hindi natin alam. Kaya hanggat malaya pa tayo, mga kapatid, I encourage you na tayo ay magsama-sama at tayo ay magpalakasan sa isa't isa. Amen? Kasi, alam niyo po, ang church, ako po matagal ko na po itong in-example, even nung ako'y bago pa lamang akong tinawag ng Panginoon, inilagay na sa puso ko ni Lord, lagi ang church ay parang walis. Ang walis tingting, hindi ka makakawalis ng iisang piraso lang. Naranasan niyo ba magwalis ng isang piraso? Isang piraso lang ang walis. O kahit 5 piraso na. 5. 5 ting-tings. No? Ano ba English sa ting-ting? Ting-tings. 5 ting-tings. Subukan mo magwalis ng 5 ting-tings. Hindi mo siya kayang makakawalis ka. Pero takes time and it's very hard for you. But if the walis ting-ting is puno, buklod. Ayan, tama. Parehas kami ng terminology ni, Alam niyo po, sa amin noon, gumagawa kami ng buklod. Ito yung balat din ng niyog, yung kawayan, o kaya pwede rin yung balat ng palapa ng niyog, gagawin ganon, bilog. Ganyan, Tapos, doon ilalagay ang walis, doon ilalagay yung walis, hanggang sa ito ay siksik. Siksik na. Pag ang walis ay siksik na siksik, punong-puno, maraming ting-tings, pag walis mo, kahit pa, sabi sa amin, sa looban daw, yung mga tuyong dahon, kahit pa gaano karaming walisin mo, mawawalis mo. Ano po? That is the church. Kung gusto nating walisin ang lahat ng mga plano ng kaaway at gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi natin kayang gawing mag-isa yun. Kailangan natin sama-sama tayo.
Ano? Kailangan tayo nagkakaisa, nagsasama-sama. No? Di ba may kanta nga yung araw pa, kanta, napakaligaya at actually hindi lang kanta yun eh. Yun ay nasa Psalms. Napakaligaya at kahanga-hanga sa magkakapatid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama. Alam niyo po, kami, 3-4 pa lang kaming laging magkakasama, napakasaya na namin. 4 pa lang kami, ha? 1, 2, 3, 4. Ano? Eh, how much more kung dadagdagan pa natin? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aba! Hindi ako, ewan ko ha. Ito mga kapatid sa sinasabi ni Brother Orlan, na pagsama na pagbilang niya ng araw, na kami walang huli, wala akong naramdamang kalungkutan kahit minsan doon sa aming paglakad. Ako may huli, hindi ako malungkot. Masaya pa rin ako. Ano? Kasi, sabi nga ni Job, sa kagalakan lang ba tayo magsasaya? Oh, di ba? Sa kalungkutan lang ba? Hindi ba? So, kaya mga kapatid, ang pagpunta sa church at ang pakikipag-fellowship is not a burden. This is a blessing. Kasi, alam nyo, nung ako'y nag-aaral pa ng World Mission Course, may nag-testify sa amin na isang pastor. Siya po ay missionary sa China. Ano? Imagine niyo sa China, nagme-mission siya. Nag-pioneer siya ng church. Ang tawag niya ay silent church. Parang silent night, ano? Na? Hindi ka, yung church doon, kaya silent church, hindi ka pwedeng, doon sa province na yun ng China, hindi ka pwedeng marinig na nag-worship. Hindi ka pwedeng marinig na napalakpak. Hindi ka pwedeng marinig na nagsisisigaw na kagaya ng ginagawa natin, ng kalayaan natin sa pagsamba. Ano? Napalakpak sila. Ganun. Oh. Hindi pwedeng paglapatin kasi pag naglapat ang iyong mga kamay at narinig ka, they are hiding in the basement, they are going to the forest. Sila'y doon sa gubat, sila'y doon sa mga ilalim ng bahay, doon sila. At alam nyo ba that even the Bible, may maipalusot lamang silang isang Bible. Ayun na ang Bible ng buong church. Pipilas-pilasin yun. Ibibigay sa iyo ang isang page, bibigay sa isang page, bibigay sa isang page. Kailangan masaulo mo yun. Pagkatapos na nasa ulo mo yun, ibipasa mo naman palit kayo. Sasauluhin mo din yun. Kaya ang mga member, all of the members memorize the Bible. Why? Kasi nga, wala silang freedom. Tayo napakalaya natin mga kapatid dito sa Canada. Kahit magpapalahaw ka dyan, kahit anong gawin mo, wala namang sa'yo. But how long? Gaano katagal itong freedom na to? Gaano katagal itong kalayaan ito natin sa pagsamba? Hindi tayo pwedeng maging, ang laya namin. No. Because the enemy is working. At ang enemy, ang influence niya is not an easy person. It's not hindi yung mga taong ordinaryo. Yung mga na doon sa high throne, yun ang ini-influensyahan. Why? Because of the pride. Ibinibenta nila kahit kaluluwa nila kay Satanas para lamang makuha nila ang kagustuhan nila na sila ang sikat, sila ang tanyag, at sila ang mayaman. Kaya, napakahalaga na maintindihan natin that we are a church, we are not, sayawan lang tayo, sayawan, gano'n. Oh yes! Maganda yon habang tayo nagpupuri. But how much if you are alone because of the persecution? Can you dance alone? Can you shout alone? Can you worship alone?
Na hindi mo na makita yung anak mo kung nasaan dahil nagtakbuhan kayo, dahil hinahabol kayo at ano? Ha? Eh kung ikay filled with the Holy Spirit, even though you're alone, you can do. Kaya mo pa rin magpuri at sumamba sa Panginoon. Kaya mga kapatid, grab this opportunity na tayo ay malaya pa. Ano, naintindihan niyo po ba ako? I-grab natin yung opportunity, malaya pa tayo. Kasi, tingnan niyo po yung, ano ba yung binasa ni Sister Mavic na verse kanina? 1 Peter, may verse doon tayong nabasa na na kayo'y dadaan sa kahirapan ng kaunting panahon. Ano? Lindel, pakitingin nga yung verse na yon. Ha? 6. Tingnan mo, i-plus mo yon. Gusto ko lang yan, ha? Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Yes! Kahit po ako, yun din ang stand ko. That the Christians raptured before the tribulation. Ano? Kaya ang maraming mga Kristiyano, they are relaxed. Ano? Relax lang sila. Kukuhanin naman tayo ni Lord. Hindi naman tayo magdadanas ng tribulation. Who knows? Ha? Ano ba sabi ng mga prophet? Kahit yung mga prophet na mga kilala ko, no? The second horses release. The red horses. The red horse, hindi yung red horse na iniinom, ha? Baka sabihin nyo, ang pulang kabayo, ha? Ay release na. Ano ba yung sign ng pulang kabayo? War. Ha? Gera. At naggegera na. At lagi ko sinasabi, ang hindi mo sigurado, ang gera ngayon ay hindi kagaya nung araw na pakboom lang ang baril. No, yung boom, tapos sasalaksakin pa. Ganun lang ang baril nung araw. Ngayon mga kapatid, nasa iPad na lang, or maybe in a little device like cellphone, ay kaya niyang tunawin ng isang city in a matter of minutes. Ha? Kita mo sino ba ang mga may ICBM, Intercontinental Ballistic Missile? Sino ba yung mga yan? North Korea, China, Russia. Ha? Sino ba yung mga yan? All of them are not believing God. Ang mga taong yan ay hindi naniniwala sa Diyos. They don't believe the Lord Jesus Christ. Alam natin na pagka ang isang tao hindi naniniwala sa Diyos, kanino naniniwala yun? Sa kaaway. At pagka yung mga yun siningga ang ulo at pinindot, ang mga hindi naman perfect yung mga pagkakagawa ng mga yan. Halimbawa, sige, nagpalipad ng tapos along the way bumaksak ay nasa tapat ng Edmonton. Ay, nako, nawala ng power. Diba? Are you ready to face your Creator? Ha? Ready ka ba? Ready ka ba? Humarap sa Panginoon kung bumagsak ang ballistic missile dito? Ready ka ba? Yun ang tanong. Kaya napakakahalaga, kapatid, that we are joined together. Amen. In one accord. Amen? Let us all stand. Panginoon, ang araw na ito ay para sa iyo. Ang araw na ito ay hindi namin maaangkin dahil ito ay para sa iyo. In the mighty name of Jesus, ibaksak mo ang lahat ng trono ng kaaway sa aming buhay. Ibaksak mo ang lahat ng trono namin, ng aming sarili, sa aming buhay. Ibaksak mo ang lahat ng merong umaagaw sa iyo sa aming buhay.
at dumaloy ang masaganang pagpapala ng pagpapakumbaba sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang po ang mataas, ikaw lamang po ang maparangalan. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo ang iyong lingkod upang akin pong mailiwat ang mensaheng ito sa bawat isa sa amin ng may kaliwanagan at may katuruan. At buksan mo ang puso't isipan ng bawat isa na hindi lamang sila matuto kung hindi i-embrace namin ang mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan. Ikaw lamang, banal na Espiritu, ang mangusap sa bawat isa sa amin. Kumilos kang malaya sa aming kalagitnaan. Bakuran mo kami ng nagliligablab na apoy na walang anumang kasamaan, nilalang ng kaaway ang makalapit sa lugar na ito. Kahit anong espiritu ang meron sa loob na ito, sa pangalan ni Jesus, sinusunog kita in Jesus' name. Hindi ka makakagalaw, hindi ka makakakilos, kung hindi ang malayang Espiritu Santo lamang ang gagalaw sa aming kalagitnaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo po makakaupo na. Ano po? So, kagaya po ng aking nabanggit, ano po? The church need to prepare, or the pastors or the leaders of the church need to prepare the church to meet our God. Kasi, ang sabi ng church, ang sabi ng Bible, the church is the bride of Christ. Sa isang kasalan, ang pinakamaraming paghahandang gagawin ay ang babaeng ikakasal. No? Taas nga po ang kamay ng mga ikinasal, ng mga babae. Ikaw? Kayo ba ay, nung ikasal, ay basta ka lamang naligo at ikaw ay, basta ka lang naligo at ay, ako'y naligo at ako'y ikakasal. Ganun lang ba? Ha? Ganun lang ba ang nangyari sa'yo na, ang aga mo naman maligo, ay ikakasal ako ngayon eh. Ganun lang ba? If you're getting married, you're so excited, of course. Di ba? At, alam mo, kung maaari lamang, if ever, halimbawa, ikay kakasal, kung ano yung pinakamagandang damit na kaya na afford mong isuot, yun ang isusuot mo. Naalala ko po nung kami ikakasal. Di ba? So, yung mga panahong yun hindi naman tama lang naman ang kinikita, May trabaho na po ako noon, So, kaya sa halip na kasi maraming nagpapayo, maraming nagsasabi, pumunta kayo sa Divisoria, bumili na lang kayo ng damit. Pero hindi kami kasi mayroon kaming kapatiran sa church na talagang siya ay magaling na mananahi ng mga trahe de boda. So, kaya doon kami at least nagpatahi kami doon. Tapos, kagaya na sinasabi ko, yung kanyang kapatid, yung bayaw ko, yung panganay ng kapatid, mag-aasawa. Talaga namang matindi. Sa Taal pa bumili ng damit na talaga namang burda talagang alam niyo sa Taal talagang tapos ikinasal pa sa Cathedral of Lipa. Doon pa talaga ikinasal, may ilaw. Bakit ko sinasabing may ilaw? Mga kapatid, 5,000 pag pinailawan ang kasal. 5,000. Noon yun, ha?
Pag walang ilaw, walang 5,000. So, what I mean is, if you are a bride, you are excited and you can do everything hanggat kaya mo, gagawin mo para sa isang araw na kasalan. Amen. Di ba? Sabi nga daw ni Sister Leah, once in a lifetime. Yun. Iba raw yung unang kasal. Teka muna. So, alam nyo yan. At yung mga ikakasal pa, nangangarap din kayo ng ganon. Na gusto mo, ikaw yung tan tan tatan tan tan tatan, hahawi pa yung Imagine mo, umatid kami ng kasalan nung isang linggo. Nung isang linggo nga ba yon? Ha? Nung kabilang linggo, umatid kami ng kasalan. Matanda na yung ikakasal, ha? Mga kasing edaran ko na, Pero bumubukas pa rin yung kurtina. Tan tan tatan tan. Ang lahat ay nakatingin sa pagbukas ng kurtina. Ganun ang pangarap ng mga bride. Di ba? Here comes the bride. 3 months inside. Hindi dapat. Di ba? Ganun ang pangarap. So, it means, kung yung bride na tao, kung yung human bride or physical bride ay ganun ang pangarap, how much more yung spiritual bride at ang groom mo ay si Christ. Siguro kung si Tom Cruise ang groom mo, baka hindi mo na maintindihan, baka hindi ka na makalakad. O, sino pa? Di ba? Ay, ang groom mo ay si Christ. Ang church, ang groom ay si Christ. Tapos, pwede bang ikaw ay ikakasal kay may muta ka pa? Bagong gising ka? Hindi. Kailangan mo mag-prepare. So, if the church is the bride of Christ, you need to be prepared to the wedding of Christ. Hindi ka kagaya ng 5 virgins na hindi nag-prepare, walang langis. Kaya dapat ang preparation ng church ay langis. Marami kang langis. Amen? So, sabi mo sa katabi mo, dapat may langis ka. Hindi dapat malangis ka, ha? Hindi. Dapat may langis ka. Baka sabihin, ang oily ko naman. So, now, bakit ko to sinasabi? Kasi mga kapatid, pananagutan, it's our obligation or pananagutan namin na pinagkatiwalaan ng Lord na magturo sa iglesia kung hindi namin ituturo ang paghahanda sa church. Amen po ba? Kaya dapat tayo'y maging handa. Hindi lang tayo Boy Scout, hindi lang tayo Girl Scout. Dapat tayo ay Kristiyanong handa. Hindi ko kayo inihahanda lamang sa kasalan. Kung hindi, dapat handa ka rin. Kasi ibang kasalan to, mga kapatid. Ito ang kasalan na madugo. Kasi bago ka makarating sa kasalan, meron munang labanan. And you need to fight. Because what? Because the armor of God that given to you by God, hindi mo ito kayang isuot kung hindi ka may langis. Nagigets niyo po? Hindi ko mo may armor. Oh, in Ephesians said, I have helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit, belt of truth, and shoes of the gospel. Yes, you have. But you cannot wear, hindi mo kayang isuot to, kung hindi ka prepared at wala kang langis. Maisusuot mo lang to pag ikaw ay may langis at may prepared ka for the battle. Amen? Kaya kailangan ang church ay handa sa pakikipaglaban. Lagi ko sinasabi, hindi tayo binigyan ng Diyos ng unan, kumot at kama para ikaw ay matulog lamang. Alam niyo bang
Alam nyo, ano? Hindi ko alam, tutuloy nyo ba? Alam nyo, I encourage you, mga kapatid. Meron silang film showing mamaya ang youth. I encourage you. Kung ano man ang iyong, kung hindi man life and death ang appointment mo mamaya, mag-stay ka at manood ka. No? Bakit? Makikita mo, ang dami mong, kasi yung papanoodin nila is the spirit realm. Makikita mo kung ano ang nangyayari in the spirit, yung mga labanan. Because the Bible said, we are not fighting against flesh and blood. Hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, sa mga nakikita mong tao. Kung hindi, in the spirit. Now, there is a spirit world. Yes, we have a physical world. Ito yung physical, nakikita mo, yan lahat. At lahat ng nakikita mo, temporary yan. But in the spirit world, iba yun. Ano? So, sa spirit world, makikita mo kung ano ang ginagawa ng demonyo sa mga tao, how to influence the people. Ano? Akala mo dun nga, natutulog sa church. Nakaakbay yung demonyo sa kanya, natutulog. Hey, sleep pa. Tulog pa. Kaya ka pala nakakatulog sa church kasi hinihipan ng demonyo ang mata mo. Diba? Why? To snatch the word of God na pwede mong marinig. Ano? Kaya, ang pagtulog sa church is not normal. Kasi ganito talaga ako. Bata pa ako. Di bata ka pa. Bata ka pa. Hindi bali kung batang ganun kagaya ni Moya-Moya. Talagang kailangan ng matulog para lumaki. Di ba? Pero pagka may understanding ka na, halimbawa kagaya ni Lorraine, at natutulog ka na ganyan sa church ka batang ba? Hindi ba? Kaya mga kapatid, ano? In everything, we need to sacrifice. Kahit antok na antok na. Hindi mo kaya, demonyo ka, mumulat ako, makikinig ako, kasi yung salita ng Diyos, kailangan ko ma-receive. Dapat ganon. Kung gusto, magdala ka toothpick, lagyan mo yung mata mong ganon, para hindi ka makatulog. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, i-prepare natin ang sarili natin. I-encourage you mga kapatid, ano? Kung wala rin lang kayong pupuntahan, kung kayo lang din maglalakwatsa sa mall o kayo pupunta sa park dahil ngayon ay summer, manood na lang kayo. Ano po? Ako nung ako'y nanood, mas lalo kong naintindihan yung mga pinaggagawa ko dati. How to pray the people. Na talaga palang ganun, sabi ko. No? Kaya alam nyo, yung AI talaga may tulong din eh. Na mas nakikita mo talaga kung paano gumagawa. Ano? Ginagamit ng kaaway yan. Ginawa yan para mas gamitin ng kaaway, pero hindi pwede naman ganun eh. Kailangan gagamitin din ni Lord yan para mas maunawaan natin. Kaya encourage you mga kapatid, manood po kayo. Ano po? So, ang aking pong share sa inyo is about the early church. Ano ba ang ginagawa ng early church at ano ba ang ginagawa ng present church? Ano po? Kasi the early church is itong early church is pioneered by the disciples. Through the power of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nag-orchestrate ng church. Hindi po ba? The 120 believers gathered together in one accord in the upper room. Ano po? Ako naniniwala, hindi lang 120 ito eh. Marami yun. Kasi hindi lang 120 ang nasunod kay Jesus noon eh. Marami. Kailan ba kayong iba na inip? Baka mayroon pang date. O kaya may sale na pupuntahan sa Canadian Tire. No? Sale ang mga fishing paraphernalias. Ano? O kaya naman yung iba ay may part-time pa. No? Those who wait upon the Lord shall renew their strength.
ang lahat ng naghihintay sa Panginoon, nagpapanibagong lakas. Yung iba, hindi nakahintay. Kaya ay yung 120, nakagaya yung katatapat, na naghihintay, yun ang nakareceive. Amen po ba? Plus mo nga po yung Acts chapter 2, verse 1 to 4 ba yun? Ayan. Mga gawa 2, 1 to 4. Ang sabi diyan, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar. Nasaan tayo? Nasa isang lugar. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, verse 2, walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit. Natulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Tanong, may ingay ba kanina? Sa praise and worship ba may ingay? May ingay ba? O silent church din tayo? Maingay. May sumisigaw, may pumapalakpak, may pumapalahaw, may kumakanta ng malakas, may tumutugtog, may nagtatambol. Maingay. Ano po? Ang sabi diyan, walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit. Pastor, hindi naman nagmula sa langit yon. Yes. But if you are present in the presence of God, you can hear even the voice of the angels. Amen? Alam niyo ba that every time that we praise, we worship God, hindi lang tayo nagpe-praise, hindi lang tayo nagwo-worship, ang sangkalangitan ay nakikisabay. Hindi mo lang yan makikita, hindi mo lang yan mararamdaman. Why? Because your mind and your heart ay nasa physical pa rin. Pagka po tayo nasa praise and worship, ang church, ask the Lord, Lord, dalahin mo ko sa spirit realm. Para di ba nung one time nagpe-prayer meeting tayo, di ba, ang sabi ko noon, mga kapatid, magpuri tayo sa Panginoon sapagkat the angels are singing. Tapos, kinonfirm ni Paulette, hindi pa nga sinasabi ni Pastor na angels are singing, naririnig ko na sila. So, kaya, even the heaven are singing. Pag tayo ay umaawit sa Panginoon, maging ang sangkalangitan ay nagpupuri din. Sinasabayan nila tayo. So, ayan ang nangyari. Tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. In every church service, dapat nararamdaman natin ang open heaven. At ang makakaranas lang ng open heaven ay ang mga taong seryosong sumasamba sa Diyos. Kung nagpe-praise and worship na at nagse-cellphone ka pa, hinding-hindi mo maranasan. Ang makikita mo, yung mga taong weirdo, mga pinaggagawa. Ang ginagawa nun? Yung isa, iyak lang iyak. Yung isa, ganun. Yung isa, nakaluhod, ganun. Yung isa, ano mga pakakabaliwan ng ginagawa ng mga to? Hindi mo yun maunawaan. Why? Because you are in the physical realm. Kaya nga sabi nga, pag ikay nasa physical realm, ang tingin mo sa mga Kristiyano, mga baliw. Di ba? Kahit nga si Pastor Arnel, yung Malayang Pilipino, di ba yun ang sabi niya? Nung una, ang tawag nila, mga baliw tong mga to. Di ba? Yes! May kanta nga tayong paborito ni Ate Soyla. Di ba? Na ika'y baliw. Di ba? Sabihin man nila na ako'y baliw. Di ba? Pero hindi mo naiintindihan. Yung taong yun, nag-aak lang ng ganon. Why? Because he or she is in the spirit realm. Maaring doon sa spirit realm, nakikipaglaban siya. Mas maunawaan niyo yung sinasabi ko sa inyo pag nanood kayo mamaya. Taas ang kamay ng manonood. Amen. Sige, taas ang kamay.
Ha? May bayad yon ha? Pero para sa inyo, libre ko na kayong lahat. Yung pakape at papopcorn, bahala na kayo. Ano? So, now, in verse 3, basahin natin. Ang sabi diyan ha, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Ha? At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Teka muna, wag mo munang ilipat. At nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ano? So, makikita mo dito, ha? Nakita daw nila ang mga dilang apoy. Alam nyo, natutuwa ako dito kasi in their naked eyes, nakita nila talaga eh. Kaya lang, pag hindi ka talaga aware o hindi ka familiar sa spirit realm, hindi ka talaga pwedeng pakitaan. Matatakot ka. Ano? Halimbawa dito, biglang lumabas, nagdilang apoy. Abay, baka maghanap ka ng fire extinguisher. Nagigets nyo po? Kasi nasa physical nga, tika, baka tayo masunog. Diba? Kaya, hindi, kaya, ang ginagawa ni Lord, ang ginagawa ng Holy Spirit, hinahayaan niyang makapasok yung worship mo, yung puso mo, yung isipan mo, isinurrender mo sa Kanya, hahayaan Kanyang makapasok in the spirit realm at dun mo siya makikita. Dun niya ipakikita sa'yo. Ano? Pero dito sa Book of Acts, nakita nila. Ano? Ang daming apoy, baka nga, wala man fire extinguisher sila noon. Ngayon, delikado. Baka may dumayal ng 911 dyan, magdatingan yung mga truck ng bumbero dito. Diba? Kaya hindi. So, ang sabi dyan, may nakita silang para mga dilang apoy. Ano po? Hallelujah. There will be an open heaven and the glory of God come down in their midst. Yun nga, bumaba. Kaya mga kapatid, this is the early church. In our present church, pagka hindi present ang Holy Spirit, it's not a service. Gathering lang yon, program lang yon. Yun bang tipong kumanta ka lang, parang wala lang, kumanta ka lang, tapos pagkakanta mo, nakinig ka lang, umuwi ka na. Religion po yun. Ano? That is the religion. If you are not felt the presence of God. Pag sa service hindi mo naramdaman ang presensya ng Diyos, religion lang yun. Sa isang serbisyo na kagaya ng ginagawa nating ito, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Kaya nga hindi mo maintindihan, napapaluha ka eh. Why? Kasi hinihipo ka ng Panginoon. Yung banal na Espiritu ay sumasayo. Ano? Kaya may mga sa gitna ng iyong pagpikit, sa pagpupuri mo sa Panginoon, makakakita ka ng liwanag. Biro mo, baligtad yun. Nakapikit ka, liwanag ang nakikita mo. Bakit? Kasi nasa spirit realm ka na. Ano? Ang Diyos ay pinagkatiwalaan ka ng, ay ito talagang puspos na to. Boom! Yan. Tapos makikipaglabang ka. Ano? So, yung mga iba na hindi nasa physical realm, may toyo yata itong tao to. No, ganun na makikita mo. Kasi yun yung physical na nangyayari eh. Hindi po ba? Kaya napakahalaga na makapasok tayo. Let us allow the Holy Spirit in every gathering to move in our midst. Let us allow the Holy Spirit to strike our heart. Ano? Lord, banal na Espiritu. Kita mo, napuspos na yung iba. Hindi ako makapasok, Lord. Basagin mo kung may mga tinik, mayroon pa mga mabibigat sa puso ko. Basagin mo, Lord. Gusto ko rin makapasok. Ayoko maiwan. Dapat hindi ka naiiwan. Ayoko maiwan, Lord. Ayoko maiwan. Ano?
kami po, aaminin ko, kami, namimingwit kami, pero hindi lang kami namimingwit eh. Alam niyo ba na during that time na kami namimingwit, we share each other, the experiences, at kung ano, saan ba, kagaya namin, kagaya ng sasabi ko nung isang araw, sabi ko, talagang napakahalaga na tayo ay magbabad sa presensya ng Diyos. Bakit? Kasi mga bata, pag nag-rapture, rapture yung mga yan. No? Tapos ikaw magulang, naiwang ka. Mahal na mahal mo yung anak mong niaya mo padapuan ng lamok at langaw. Tapos iniwang ka ng anak mo. Nagigets niyo po? Kaya dapat, kung saan pupunta yung anak mo, kasama ka. Ano? Kaya anong gagawin mo? Magbabad ka sa presensya ng Diyos. Ano? Amen? So, ang sabi diyan, at silang lahat ay napuspos. How many of them? How many of them? 120. Anong sinasabi ng Bible? Pag binasa mo sa English, all are filled with the Holy Spirit. All. Lahat. Pagka kayo niyaya ko, ililibre ko kayong lahat ngayon sa Swiss Chalet. Oh, sasama kayo lahat sa akin? Walang maiiwan. Sasama kayo lahat sa akin. Ngayon, iibahin ko ang tanong. Isasama ko kayong lahat sa paraiso. Sasama kayo? May requirements. Oil. Ano? You need to fill your oil. At ang makakapag-fill ng oil ay ikaw. Through the power of the Holy Spirit. Para ding physical. In order to you to eat, you need to work. No? Hindi ba? Para kayo makakain, ang pamilya mo ay makakain, ang mabayaran mo mga bills mo, kailangan mo magtrabaho. At ang pagtatrabaho ay may kasamang hirap at may kasamang sakripisyo. Pag minsan may aksidente pa. Di ba? Ganun din ang pag-collect ng oil. Hindi po ba? Kahapon nag-meeting po kami. Nagsimula kami ng alas 11:30. Anong oras tayo, Chairman, nagsimula? 11:30. 11:30. Natapos kami alas 5. Ang haba naman ng meeting nyo. May umalis ba? Wala. May dumating pa. Pero walang umalis. Bakit? Kailangan mong mag-sacrifice. Bito ka nag-meeting ng habang-haba. Para iplanuhin kung paano natin ipiprepare ang church. Para planuhin kung ano ba talaga ang takbuhin ng Panginoon sa iglesyang ito. Ano? Kaya nga tayo gumagawa ng mga programa para lalo tayong ma-equip, para lalong dumami ang oil natin. Kaya nga kahit may cost, kumuha tayo ng speaker. Why? Because the man of God, Pastor Rafi Panaligan, I know and I do believe that he is a man of God and he is anointed. Kaya, kung hindi tayo dadalo ng retreat, you miss the oil. Amen? Maraming bagay tayong pwedeng gawin. Ano po? Ako, ang dami ko ding bayarin, pero ibinook off ko ang ilang araw para lamang doon. Why? Kasi alam ko, mas mahalaga yung kaysa anong bagay. Kasi pinag-aaralan natin, in Tuesday, itinuro ko sa inyo, there is no greater treasure than the Word of God. Pwede palakpakan natin si Lord? Hallelujah! Kaya, mga kapatid, ako, bold akong magsalita ng ganito. Bakit? Kasi, it's my obligation to teach you. Ha? Magkano ang sasahudin mo? Ha? Sabihin mo na sa akin, 1,000 ka per hour. Ang maririnig mo na revelation na sasabihin sa iyo ng Diyos, 1 million per minute. Oh. Bakit? Buhay mo yun eh.
Buhay mo yun. Walang hanggang buhay. Ano? Ay bakit? Kaya mga kapatid, ano? Ay nako, ewan ko. Kaya, hindi yun isang programa lamang. Ay, taon-taon naman ay may ganun eh. Yes! Kaya nga natin ginagawa taon-taon. Para nga tayo ay lumago at para tayo ay magamit pa ni Lord. Ano? Kasi lagi kong sinasabi, paulit-ulit na, bingin na kayo dito. Kasi kung ang purpose lang ni Lord sa'yo ay iligtas ka, nung tanggapin mo siya, mamatay ka na. Wala ka ng value eh. Wala ka ng purpose eh. Nailigtas na kita, patay ka na. Ano? Hindi eh. Until now, you're still alive. Why? Because God wants to use you. Ano? Gusto pa ng Diyos na gamitin ka. Ikaw naman, ayaw mo pa rin hanggang ngayon paggamit. Dadating na ang tribulation. Hindi ka pa nagagamit. Kailan ka magpapagamit? Magpapagamit ako kay Lord. Pagka nadyan ang tribulation. Yun nga walang tribulation, ayaw mo pagamit. Pag may tribulation pa, may nakatutok sa yung M16. Sige, sabihin mo lang Jesus. Sige, sabihin mo lang. Baka nasa J ka pa lang, J. Pang! J Brothers po yung sasabihin ko, kakain ako doon eh. Kasi may sa Pilipinas ngayon, merong restaurant na Kuya J. Akala ko J Brothers. Hindi pa J Brothers. Kuya J, Ako, Kuya J nga. Kasi naalala ko yun. Along the way, sabi ko, gusto kong kumain ng bulalo. Kasi galing kami airport eh. Kasama ko yung dalawang kapatid ko, Tapos yung bayaw ko, siya nagdadrive. Sabi niya, naku Tutoy, malayo pa yun. Sa Real pa yun eh. Doon pa lang kami na-exit pa lang kami ng Magallanes. Sa Real pa yung gutom na ako. Sabi nung kapatid kong babae, sabi ko, gusto ko yung bulalo. Sabi niya, naku Tutoy, ang layo pa, matagal-tagal pa yun. Sabi niyang kapatid ko, lumiko na tayo ng Santa Rosa. Sabi ko, baka papakain niyo ko, McDonald's, mga ganyan, ayoko yun. Hindi, kay Kuya J. Akala ko sino yung Kuya J na yun. Yung pala, may mga bulalo nga pala doon. So, kaya, makikita mo, pagdating ng tribulation, magsabi ka pa lamang, patay ka. Paano ka pa makapaglingkod kay Lord? Habang ngayong malakas ka pa, humarap ka sa katabi mo. Maghanap ka ng haharapin mo. Habang ngayong malakas ka pa, nakakalakad pa, paggamit ka na kay Lord. Amen? Ano po? Kaya ngayon, bigla naging English Nasa 4 na ba yun? Oo nga, at silang lahat ay napuspos. If we want to marry the Lord Jesus Christ, we need to be filled with the Holy Spirit. Kailangan puspos ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Napakarami na nating ginagawa. May overnight prayer meeting, may nagpipreach dito, nagtatawag. Desire the Holy Spirit. Desire the presence of God. Desire. Don't look on your left, on your right, on your front. Kasi ang makikita mo lang dyan, desire of your flesh. Close your eyes and pray and desire the presence of God. Amen? Yung Holy Spirit, i-desire natin. And after that, pagkatapos nito, yung mga susunod na verses, after this, the disciples and the believers of Christ, tumapang. After this, Peter stood up to the crowd and preached. Dating Peter, na sinasabihan lang na,
kilala kita eh. Ikaw yung kasama nitong anong to eh. Ay, hindi ako yan ha. Nagpapainit lang ako ng ano dito. Hindi ako yan ha. Hindi, kaboses mo, katono mo. When garud. No? When garud pala. Hindi, kapangpangan ka, ikaw ngayon. Ilocano ka, hindi, Bicol ka, ikaw yun. Oh, hindi ako yun ha. 3 times denied Jesus. But when Peter received the Holy Spirit, he stood up. Sige, wala nang pakalam sa buhay ko. Panain nyo ko kung gusto nyo ko panain, pero magpiprits ako. Sasabihin ko ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay ko. Yun ang naging fruit ng Holy Spirit kay Peter. And that day, 3,000 souls received the Lord Jesus Christ. Amen. Pwede palakpakan natin si Lord. Hindi mo alam kung ilang kaluluwa ang maliligtas pag nagsalita ka. Hindi po ba? Baka maaring isa lamang ang sinyeran mo, nadidisappoint ka. Merong missionary sa Afrikano, di ba? Naikwento ko na sa inyo. Sabi niya, umuwi na siya from Africa, bumalik na siya na US. Disappointed siya. Sabi niya doon sa senior pastor niya, dito na lang po uli ako sa church. Bakit? Bakit? Anong problema? Kasi po, in my 3 years time in Africa, isa lang po ang aking napatanggap sa Panginoon at isa lang po ang na-disciple ko. Kaya dito na lang po ako sa church. Sabi nung siya sige, di ganon. And one day, there is a gathering of missionaries all over the world sa Africa. At itong pastor niya at siya na missionary, dumalo. And then, hindi niya alam ng speaker ay yung isa na kanyang nasharean. And he testified that I shared the good news of God in Africa for 1,000 people. Isa lang ang nasharean mo. Yes. Pero, 1,000 tao naman ang tumanggap dahil sa pag-share mo sa kanya, siya naman ang nag-share sa marami. Kaya mga kapatid, wag mong i-withhold lagi yung ano mo. Lagi kang mag-share. Kagaya ni Peter, nag-share siya. 3,000 ang naligtas. Amen po ba? After that, the revival in the church, that's the early church. Hindi pa sila marunong ng church. Bakit? Bago pa lang eh. Pero dahil Holy Spirit ang nag-o-orchestrate, dahil Holy Spirit ang gumagalaw, matagumpay ang church. Kaya, i-allow natin na lagi ang Holy Spirit, no? Kahapon nga nagmi-meeting kami, meron kaming mga pinag-uusapan, ganito, ganyan. Pero sabi nga namin, pero ang higit sa lahat, we are moved sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sometimes, there is a rules, no? Pero, ang Holy Spirit pa rin at si Lord Jesus Christ ang pinakamataas sa lahat. Hindi si chairman, hindi si pastor, kung hindi ang Holy Spirit pa rin. Amen po ba? So, after that, nangyari na. Nag-preach si Peter. And the church, ano na nangyari sa church? Basahin po natin. Teka, ito pala. Ba't naging English? Yan na. Dahil sa maraming himala, at kababalaghan ginawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. First thing in the church, dapat may fear of the Lord. Amen? Ano ba yung fear of the Lord? Tinuro na sa atin ni Sister Lani yun. Hindi ba? Natatakot ka sa Diyos kahit walang nakakakita sa'yo. May takot ka sa puso mo. Bakit? Kasi alam mo na He is a omnipresent God. Katabi mo si Lord.
Hindi ka gagawa ng mga bagay na ikalulungkot ni Lord. Sa Bible study, tinuro ko sa the Holy Spirit grieve every time. Nag-grieve ang Holy Spirit sa bawat sandali na gumagawa ka ng mali. Ano? So, number 1, ano nangyari sa church nila, yung early church? All of them have a fear of the Lord. Nagkaroon ng banal na pagkatakot. Pag may banal na takot kay Lord, hindi nagsisinungaling. Hindi po ba? Hindi. Bakit? Siyempre, takot ka kay Lord eh. Lord, hindi po ako nagsisinungaling, Lord. Ano? Ano pa? Sabi diyan, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuturing na para sa lahat. Hallelujah. A generous giving. Ano po ba ang ating vision? Ano? Ilalagay na po natin yan doon. Napag-meetingan namin, ilalagay namin doon. We are a fountain of blessing, giving life to every tribe and nation. We are a fountain. Pag sabi mong fountain, hindi pahigup yun. Palabas. Fountain of blessing. In any kinds of blessing, we are not only giving a blessing materially, financially, but we are also giving blessing spiritually. Hindi po ba? Alam nyo, ako po, natutuwa po ako, personally. Kasi sa church natin, ang daming pwedeng magturo. Although hindi tayo masyadong formal na church na kagaya ng iba na may mga schools, may mga ganyan-ganyan. Hindi. Pero, kahit sinong tawagin mo, they can share. Anong ibig sabihin nun? They learn. Ano? Kahit sa mga kabataan, kahit si Pedro, papagturoy mo, nakakapagturo. Hindi nagagawa, wala sa ibang church yan. Hindi ko ipinagyayabang, ipinupuri ko ang Panginoon. Amen. Ano? Kahit sino mo, pag-pray mo, kahit sila rin niya, mag-pray ka sa pagkain. Sa ibang bata. Oh, me. Hindi mo marinig ka ganun. Loren, mag-pray ka sa pagkain. Lord, thank you for this food. Ay, matanda na. Sa ibang church nga, matanda na. Hindi pa pag-pray sa pagkain eh. Ano ba, matutunaw ka ba pag nag-pray ka sa pagkain? Ang lakas mo naman kumain. Tunaw naman ang pagkain sa iyo. Diba? Diba? So, kaya napakahalaga that even though our church is small, yes, pero lahat ng small, nagiging big pag faithful ka kay Lord. Amen po ba? Kaya, mga kapatid, nagsasama-sama, sumasampalataya at sa kanila. Alam niyo po, ang nakita ko sa Canada, hindi lang dito sa church natin, sa Canada, ganito. Many people wants to give. Maraming tao gusto magbigay. Kaya lang, sa Pilipinas kasi, halimbawa, mga kapatid, purihin ang Panginoon. Gusto niyo ba mapagpala ng Diyos? Amen! Hallelujah! Tayo po'y magbigay, mag-special offering po tayo kasi ganito po, meron po tayong tutulungan, ganyan. Ang mga tao, bunot agad, bigay agad. Kasi bakit? May kas sila sa bulsa. Sa Canada kasi, ang pera nasa cellphone. Hindi po ba? Kaya pag nanawagan, tayo po ay may tutulungan. Magbibigay po tayo. Tapos mag-closing prayer, tapos mag-pray sa pagkain, tapos kakain, nalimutan na. But you miss the opportunity that you are blessed by God. Ano mo? Kaya, sabi ko nga, pwede bang pagka tayo nanawagan ng magbibigay? Sinong gusto pagpalain ng Diyos? Wala namang pilitan eh. Kung ayaw mo magbigay, di wag. Pero yung mga gusto na magbigay sa Panginoon, ganito na gagawin natin. Taas sa cellphone. Okay. Interact. Diba? Siguro, wala na ma-opened. Baka sabihin, pastor na yun. Masyado naman yung pastor na yun. Pag na-opened ka, wala na yung blessing.
Ano? Kasi walang pilitan eh. Kagaya nga sasabi ko kanina sa inyo, si Lord, hindi siya namimilit. Kaya nga hindi kanya nilagyan ng microchips para kontrolin kanya. Pero ang nakaunawa, magbibigay. Ang nakaunawa, pagpapalain. Amen po ba? We are a fountain of blessing. Giving life. Ano? Imagine niyo yung tinulungan natin sa Mindanao na church na matutumba na sa bangin. Ano? Nung ating tulungan ay sila'y nakabili ng tubular, nakapagpatayo ng at mapupuntahan nila si Sister Lani yun, ano? Makikita nila yung bangin na pwedeng hulugan ng mga ano. Biro mo ang patotoo sa akin ni Pastor Rando. Umiyak sila, lumod sila sa Panginoon, Lord, huwag mo pong hayaang mahulog ang aming church sa bangin. Biro mo gano'n. Imagine mo yung panalangin yun. At tayo ay nag-response. Hindi ba? At tayo ay tumugon. Ha? At ngayon, ang dami na uling umaattend. Bakit? Wala nang hazard. Na? Praise God. Di ba nakita niyo sa video ko yon? Wala na. Bakit? Natugunan na. Kaya mga kapatid, praise the Lord. Huwag kayo ma-open. Ako na nagsasabi sa inyo. Ano? Kung ma-open kayo, sa akin na lang kayo magalit. Pero kung meron dito mag-exhort na tayo po may tutulong, may bibigay po tayo po gustong mapagpala, taas ang cellphone. Interact. Para kahit kumain ka't nabusog ka, pag nabusog, nakakalimot eh. Nalimutan ng, may offering nga pala. May di pagka ganun di ba? Ano sabi? Basa po ang 44. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ari-arian ay para sa lahat. Nagmamanifest sa atin yun. Bakit? Di ba yung ari-arian mo, yung sasakyan mo, ari-arian mo yun eh. Hindi ba? Tayo nananawagan pa. Sino po ang gustong susunduin? Sino po ang may kailangan ng ride? Ano? So nakikita mo nagmamanifest naman eh. Hindi po ba? Sino po dito saan po tayo saan mag-gathering yung mga women's? Doon sa bahay nila. Hindi po ba? Makikita mo, yung ari-arian isineshare sa church. Amen? Kita mo pa kada linggo, may nagdadala ng ulam, sineshare. Hindi mo ba? At walang sumbatan. Kung wala kang ulam, ikaw ay isang taon ka na dito, hindi ka pa nagdadala ng ulam eh. Huwag kang kakain. Walang ganon. Everybody is welcome to eat. At praise the Lord, nakikita mo yung mga nagdadala ng ulam, hallelujah. Lalong binebless ni Lord. Amen. Kahit hindi neutralize ang lalagyan ng ulam, praise the Lord. Ano? Hallelujah. Diba? Kasi, if you want to experience the miracle, you need to step in the process of miracle. Diba? Kagaya ni Ate Flora, sa Bible study sa kanila. Sige, punta kayo. Pag minsan muntik na kaming tulbuan ng balahibo. Lahat manok may fried chicken, may tinola, puro manok. Sotanghon. Sangkawalin sotanghon. Praise God. Kahit pa sabihin ko na, mga kapatid, yung mga nagba-Bible study sa bahay nila, hindi po requirements na tayo po ay magpakain. Hindi po requirements yan. Ang mahalaga, ang pagsalu-saluhan natin ay bread of life. Yun ang sasabi ko. Pero, bakit hindi nila matiis na hindi sila magbigay? Kasi nararanasan nila yung pagpapala. At nagmamanifest ang early church sa church na ito. Amen? Nagmamanifest. Kaya, we are in the right track. Ano, mga kapatid? Kaya mga kapatid, mula ulitin ko pag tayo ay mayroon tayong panawagan uli ng pagbibigay, huwag kayo ma-open taas ang cellphone. Lagay sa ang pangalan nito, online banking. Transfer agad para walang limot. Ano? Sabi nga ni Bishop Arnold, panoodin yung kanyang preaching, Sabi nga niya,
Bakit ba pagka-offering, ang daming lumalabas? Napunta sa CR. Paweweldingan ko yung mga pintong yan. Paweweldingan para hindi na makalabas. Ano? Kaya mga kapatid, ano? Hallelujah. Ang iyong mga ari-arian, hindi yan sa'yo. You are only a steward of your, yung mga treasure mo. Yan ay iyo lamang pinagkatiwala ni Lord sa iyo. Ano? Kaya dahil mahal mo kapatid mo, nasa isang church tayo, kung kaya mo rin lang tumulong, tumulong ka. Amen. Basa. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan na ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangailangan. Ano po? Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo. Eh tayo, hindi natin kayang gawin yun at everyday na dito tayo. But, pwede natin gawin na pag may pagkakatipon sa church, na dito tayo. Eh baka naman nanonood ka lang ng Netflix, sa bahay, o kaya naman naglalaro ka lamang ng Candy Crush. O kaya ay ML. O kaya ay, pumunta ka na lang sa church. Pagod ako, pastor, kasi maghapon ako nagtrabaho eh. Ay bakit? Ikaw lang ba ang pagod na pupunta dito? Sige nga. Ikaw lang ba ang pagod na pupunta dito? Lahat naman tayo ay pagod. Praise God. Pero, ang sabi dyan, at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Amen. So, in every gatherings, in every, kagaya ng ginagawa natin ngayon, yung ating church service, every Sunday, nagko-communion tayo. Why? Kasi natuklasan natin ang isang sikreto na ang nagsabi na rin ay ang dating kampon ng kaaway. Na pag ang isang church ay laging nagko-communion, nahihirapan ang demonyong pasukin ito. Bakit? Kasi lagi nating inaalala ang sakripisyo ni Kristong ginawa niya sa pagliligtas sa atin. Amen. So, ayan, basahin po natin, Doon sa sinabi ko sa inyo na every Sunday, bakit tayo nagpipira-piraso? Bakit tayo ay nagko-communion? Sa gayon, maipapangaral namin ang magandang balita sa ibang mga lupain. Bakit napapunta dito? Hindi lamang sa inyo nang hindi ipinagyayabang ang... Ayan, pala. Sabi diyan, kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan kahit na tayo'y marami. Ang ibig sabihin diyan ng bread is the Lord Jesus Christ. Yung kanyang katawan, yun yung pag-alala natin. Kaya nga kahit iisa lang, tayo'y iisang katawan, we are one body, kahit na tayo'y marami. So, bigyan po ito ng diin, We are one body. Kung tayo'y isang body, mahalaga ka. Sabi sa tabi mo, mahalaga ka. You are important. Because we are one body. Kahit pa ikaw ay hinliliit, kahit pa hinliliit ka, you are important. Kahit nga ikay balahibo lang eh. Diba? Balahibo daw sa ilong pa, doon pa nilagay. You are important. Kasi alam nyo, si God, hindi siya gagawa ng isang katawan at maglalagay siya ng sangkap na walang function o walang halaga. Lahat ay may halaga. Kaya ikaw, valuable ka. Why? Because you are part of the body. Kaya kung ikaw ay wala, absent ka, siguro kuko ka, ginupit ka na.
Diba? Ay kasi, ano ba yung mga inaalis sa katawan? Sige. Libag to. Buhok. Buhok na naman to. Diba, ano? Diba, ano mga inaalis? Kuko. Libag. Tutuli. Ngayon, kung ikaw ay aalis, ha? If you want to become a body of Christ, if you want to become a member of the body of Christ, you need to be a part na hindi inaalis. Kasi kung ikaw ay inaalis, salimpusa ka lang. Ano? Kuko ka lang na pag humaba ka na, gugupitin ka na. O sa mga babae, kilay ka lang na sala ang linya. Ano? Kaya, anong gagawin? Aahiting ka. Ano? So, if you want, kung talagang gusto mo, na maintindihan mo, na ikaw ay part of the body, gusto mo, maging kamay ka, maging paa ka, maging, ganun ka, functionable ka. Ano? Kasi, ang hindi nagpa-function na katawan, ay ano yun? Manas. Manas. Hindi ba? Paralyzed, stroke. No? Pero, kung talaga ikay normal na katawan, ha? Gagalaw ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kuko. Katawang ka. Amen? Sabi pa dyan, ha? Sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. Amen? Tingnan ninyo ang bansang Israel, hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa sa dambana? Ano po? Yan. So, nilagyan lang ng ano, nagpupuri sila sa Diyos. Hindi, yung pala yung tapos na yun. Ano? So, kaya mga kapatid, yung ginagawa nating communion is not a ritual. Ano? Meron tong spiritual na pangyayari. Ano po? Kasi pag binasa mo pa yung ano, kaya kayo mahihina at mga may sakit at ang iba'y na mga matay na dahil nga ano, hindi kayo nakikipag-isa sa katawan. No? Kasi isa ka sa katawan eh. Ngayon, kung hindi ka isa sa katawan, maaaring ikaw ay kuko, maaaring ikaw ay kilay, maaaring kay balhibo sa kilikili, maaaring kung ano ka na pwede kang tanggalin sa katawan at hindi ka importante. Sabi nga ni Dave, tutuli ka. Ano? Hindi ka importante. O libag. Ano? Nahihiluding ka. Pero, kung ikaw ay part ng katawan, importante ka, mananatili ka. Kahit masaktan ang katawan, sabi nga ng kasabihan, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Kaya ang isang church, pagka meron ditong may problema, dapat ramdam ng buong church. At yun ay dinadamayan. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Ano po? At huli, ang sabi diyan, sa huling-huli, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Take note! Hindi pala naman natin kailangang gumawa ng napakaraming programa para madagdagan tayo. Ang kailangan lang natin ay maging united, mag-battle in prayer. Hindi lang ordinaryong prayer battle in prayer, soak in the presence of God, at ano, maghanap ng oil sa presence of God. And the last thing is sacrifice to the glory of the Lord. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, kailangan natin magsakripisyo. Ano mga kapatid? Pwede bang awitin natin yung worship song kanina? The first worship song. Bago tayo manalangin. Hallelujah. Let's all stand.
Hallelujah. Let's begin in the chorus. I cry, holy, holy, holy God. How awesome is your holy, holy, holy God. How majestic is your name. I cry, holy, holy, holy God. How awesome is your name. Holy, holy, holy God. How majestic is your name. And I am in the presence of the Holy God. Yes, Lord. The presence of yes. Hey, Rabasaka Rababashandara Rabashandara Rabashandara. Hey, Rabababashandara Rabashandara. Yakarabasaka Rabasaka Rabashandara. Hey, Rabasaka Rabashandara. Hallelujah, Jesus. Kapatid, kagaya ng aking mga nabanggit, ang mga panahon ay malapit na. This is not the time. Hindi na ito yung panahon para tayo magpayaman o maging sikat pa o magkaroon ng napakaraming ari-arian o anumang mga bagay na makapagbibigay lamang ng katanyagan sa atin. Now it's the time na ang ating pahalagahan ay ang ating buhay na haharapin sa kabilang buhay. Now it's the time na habang tayo'y merong panglakas at hininga, ay paggamit pa tayo sa Diyos. Hindi na ito ang panahon o oras
na maging patumpik-tumpik tayo sa ating mga pamumuhay Kristiyano o masabi lamang na tayo'y Kristiyano. No. Now it's the time that we need to be committed to God, committed to His kingdom, committed to the ministry that we have. Bless ka kung may ministry ka. Bakit? Pinagkatiwalaan ka ni Lord. Pero tandaan po natin, ang sinabi ng mismong Panginoong Kristo ang nagsabi sa kanyang mga salita in the parable of the talents, yung talento o yung ministeryo na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, pag hindi ka naging tapat, kukuhanin sa iyo at ibibigay doon sa may mas marami pa na nagiging tapat. Sa oras na ito, kapatid, close your eyes. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Huwag mong pansinin kung ano man. And then, maging honest tayo kay Lord. Are you struggling for your Christian life? Are you struggling serving God? Sige, kung nararanasan mo to, nararamdaman mo to, itaas mo lang ang kamay mo. Sige. I will help you to pray. O nag-i-struggle ka na meron kang mga kamag-anak, pamilya, mahal sa buhay, na hindi mo maakay-akay sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Now is the time to activate your faith. We will pray and you receive in the Spirit na merong mangyayari. Yakarabasa karabasi karababasyandaradadabare. Harabasa karabasa karabasi karababasyandaradadada. Yerabasug karababasyandaradada. Harabasa karababa. Herababa shikaradadabasyandaradadabasyan. Lord, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, kung sino man sa aming kalagitnaan, O Lord, o kami man, Panginoon, ay nagkakaroon ng mga sagabal sa aming buhay pananampalataya. Sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, winawas out ko lahat ang mga sagabal na iyan sa pangalan ni Jesus. And I break the chains in the name of Jesus. Every chain was broken through your power and through your Holy Spirit. Ang lahat ng mga tanikalang humahawak sa mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan, mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa iyo, na binabahagi na namin ng kaligtasan. Sa oras na ito, winawasak ko lahat ang mga tanikala ng kaaway sa kanilang buhay. And I release in the name of Jesus the spirit of victory and the spirit of triumph in Jesus' name. Lord, send your fire in every tongue of my brethren, my brothers and sisters. Lagyan mo ng apoy ang bawat dila nila, na sa mga panahon na sila'y magsasalita, sa mga panahon na sila'y mangangaral, sa mga panahon na sila'y mag-share, ay lalabas ang kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, that you use this church, that you use us individually, children, adult, even the seniors, Lord. You use us, Lord, mightily. At Lord, ang impact na ito ng pananalangin ay mararanasan ng buong Edmonton, Panginoon. Ang impact na ito ng pananalangin ay mararanasan ng mga surrounding towns and cities, O God. In the name of Jesus. Yakarabasang karababasyawe. Yarabababasyandaradabasyawe. Yeshua Adonai. Elohim. Yarabasang karababasyandaradabasyawe. Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, that your spirit are present
that your Spirit is moving, that your Spirit is working. And Lord, we want to be a warrior kasama ng iyong mga anghel na nakikipaglaban. We do not want, Lord, to become a bench warmer. Hindi namin, Lord, ninanasa na kami taga-tayo, na kami taga-upo. Ninanasa namin, Lord, na kami makipaglaban din kasama ng iyong mga mandirigma. Salamat po, Panginoon. Ang lahat pong ito'y binabalik lamang namin sa iyo na may karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, at atin pong dalahin na dito ang ating pong